The engineers again, mag-additional lang ako ng problem dun sa last video natin about ultimate stage ng concrete, especially in beams. So merong additional problem dito, which is ang pinagkaiba nito dun sa nakaraan is yung shape niya, so hindi siya rectangular. So medyo magkakaroon ng a little bit of pagkakaiba dun sa way of solving natin, so actually it's just the same. Yung pinagkaiba lang is yung AB, the area stressed, hindi natin siya pwedeng ilagay as AB dun sa pag ini-equate natin yung tension sa compression, because hindi naman rectangular yung shape natin, kung makikita nyo, ayan. Ifo-focus ko muna yung yung video natin dito sa left side, which is yung problem natin. Right, okay. So, yan. So, merong ledges yung ating section. So, yung ledges, 6 inches in yung width ng ledges natin. So, as per the problem, nilagay yan para mag-support ng precast slab. So, may nangyayaring ganito sa actual. Okay, so ang problem natin is pagkuha pa rin ng nominal strength or nominal moment, and then meron tayong given na 60,000 PSI and FC prime is 3,000 PSI. So napakalayo pa rin ng strength ng steel kumpara sa concrete. So PSI alam naman natin yan, i-remind ko lang dun sa mga medyo nalilito. Okay, it's pounds per inches squared or square inches. Okay, so pag naging KSI yan, ibig sabihin kilopounds na yung per inches squared natin. So magiging kilopounds per inches squared yun. So or kips per inches squared. So yun yung KSI, and then pag ganyan PSI, ibig sabihin pounds per inches squared lang tayo dyan, So in English tayo. So hindi metric yung ating system. I mean yung ating unit na ginagamit dito sa problem na ito. Okay, so yan yung ating problem. So mag-focus tayo dun sa ating figure. So 6 inches yung ating ledges. So meron din siyang vertical distance, ito 6 inches. Meron din siyang vertical distance 6 inches. So ibig sabihin cube itong sa gitna na to. 6 inches by 6 inches yan. So yun, may mga distances tayo dyan given. And then we can start naman na to solve our problem. Okay, so pagkita lang natin tong ating diagram. So naglagay tayo, may mga bagong values dyan, So hindi siya katulad ng nakaraan, kasi yung nakaraan is D minus A over 2 yung magiging moment arm natin doon sa pagkuha ng ating strength. But ngayon magiging D minus Y bar siya, D minus Y bar. So hindi kasi siya rectangular. So yung neutral axis natin is magiging dito. Okay, so itong mga nakalagay na values dyan, 36 inches squared, 38.12 inches squared. So pag magsasolve pa lang tayo, saka natin makikita yan. So nilagay ko na lang dyan yung mga computation na iba. Pero as we go on dun sa problem is natin yan, i-discuss natin, So katulad nga sabi ko, may depth na 6 inches din yung ledge natin. So may natira tayong ledge dun sa taas, dun sa analysis natin. And then yung Y-bar natin, hanggang doon lang siya doon sa centroid nung ating compression area. So, compression stress. Okay? Or stressed area. So, yun, nakapunto siya doon sa centroid. So, kailangan natin kunin yung centroid nitong area na natira. Okay, so hindi siya rectangular, so hindi natin magagamit yung the way na ginawa natin ng nakaraan, pero almost just the same. Ang kailangan lang natin makuha talaga is yung Y bar. Okay, para makuha natin ito. So makakuha na tayo ng strength pag nakuha natin D minus Y bar. Okay, so we can start the computation. So katulad lang ng dati, silipat ako dito sa isang board natin. So papakita ko yung computation for tension. Okay, so yan, T is equals to ASFY. So, meron tayong steel na 4 inches squared. And 60,000 yung FY natin. 60 kips per inches squared. Ginawa lang kips yun.
So, para humiksi lang yung 60,000, ano, katulad ng sabi ko is naging KSI siya. Tapos, naging equals to 240 kilopounds na lang. Okay, dahil wala naman tayong ano dyan, variable dun sa equation. So, nakakuha tayo ng value. I mean, yung variable pala is, hindi, unit yung kilopounds, so hindi siya variable. And then, sa compression side is, tulad nga sabi ko, hindi na natin magagamit yung AB. So, nag-let muna tayo ng variable sa AC. So, 0.85 FC prime times AC. Okay, so substitution. 25.3 kips per inch squared to 3,000 PSI. Naging 3 KSI na lang, so multiplied by AC. So, equating yung dalawa, makakuha tayo ng area ng compression, 94.12 inches squared. So, pag nakuha mo na yan, okay, so makukuha mo na rin yung value nito ng dalawa. Kasi kailangan mong kunin yung area ng dalawa eh. So, kailangan mong kunin yung magkahiwalay na area ng dalawang yan. Okay. So, may given na tayo, ano? Ito. AC. 24.12 inches squared. So, yan yung total ng dalawa. So, given yung dimension nito, 6, then 6 din dito. So, 36 inches squared. Minus mo lang yung dun sa 94. Makuha tayo ng 58.12 inches squared. Okay, so, pag nakuha mo na yan is, madali na lang kunin yung Y-bar. Okay, so, ang way na pagkuha natin ng Y-bar is by moment of resultant. Okay, alam naman natin yun. Ano? Pag moment mo yung resultant mo, is equals din siya dun sa members niya plus yung moment arms ng individual member or yung pinaghati-hating area. Okay, so itong whole na to, whole area multiplied by the moment arm, tapos equals 36 inches moment arm, and then ayan, divide lang natin siya dun sa moment arm nung dun sa total area. Okay, so nandito yun. So Y bar, okay, 36 inches squared, 36 inches moment arm. Okay, 58.12 inches squared, tapos moment arm natin. So medyo mas complicated lang yung moment arm ng ano. Alam naman natin yan, ano. So T squared lang yan. Kaya yung gawin yan. So divide lang, dati dito yan sa tabi ng Y bar. Kasi resultant to eh. Tapos ito yung summation of inequilibrium, ano. So summation of resultant, tapos yung parts niya, okay? Summation of its parts niya with yung moment arms din nila. So dinivide mo ng 94.12 para maiwan yung Y bar. So meron na tayong Y bar. Okay? Equals to 5.85 inches. And then pwede na nating sabihan dun sa D minus Y bar. So meron na tayong moment arm. Ang D natin is given yan. Okay? Saan yung D natin? Ito. Let's see. 15 plus 6. Okay, so meron tayong 21 inches minus yung ating Y bar, 5.85 inches plus to 15.15 inches. And then we can compute for our nominal moment. Okay, nominal moment is 240 kips. Okay. So nakuha natin kanina yan yung sa tension side, sa taas. Okay. So ayan ang kinukuha natin, ano, kasi mas malaki yung tensile side natin. Yan ang kukunin natin bending moment or bending strength natin. Multiplied dun sa moment arm niya, which is D minus Y bar, 15.15 inches. Makukuha tayo ng 3,636 inches kips. Okay, so gagawin lang natin foot yung inches. So convert lang yan, alam naman natin yan. So 303 foot kips ang magiging sagot. Okay, so meron 303 foot kips, yun ang ating nominal moment. Okay, so madali lang siya. So lahat umiikot lang naman yung ating solution sa equate, ano. Basta marunong ka lang mag-analyze, marunong ka mag-moment. Okay, gumawa ng centroid. Okay. Masasolve natin yung problem, makuha natin yung ating nominal moment. Okay, so yun lang po. Okay, pakita lang natin last time yung problem sa mga gustong tumingin, and then yun lang. Sa mga gustong mag-subscribe, I hope na mag-subscribe kayo, and then turn that notification bell on. Mag-upload ako ng marami pang contents, of course. Reinforced concrete, algebra, lahat ng
kaya kong ilalagay ko lahat yan, ano. So i-share natin yan para doon sa ibang mga tao na medyo nalilito doon sa subjects natin in civil engineering. Okay, so I love our subjects, I love computation, so I'm gonna try to grow this channel. So hope that you help me on the process, and thank you. See you on the next video.